Sa paglipat ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umiinit na rin ang usapin hindi lang tungkol sa magiging depensa at ebidensya ng magkabilang panig, kundi pati na rin sa magiging papel ng Senado bilang impeachment court. Naghahanda na ang House Prosecution Panel matapos ang pre-marking ng ebidensya at paghahati-hati ng mga prosecutors sa articles of impeachment. Ano ba ang inaasahan talaga nating bulkan na sasabog ngayong araw na ito? Oo nga Hindi lipatan. ba? Oo, mga lipatan. Tapos, change of leadership. Change of leadership. Oo. Tapos, Ilan ang magiging mayorya? Ilan ang matitira sa minority? Minority at baka maging majority na yung minority ngayon. Correct. Oo. Ngayon, ang tanong natin sa Congress naman, habang sila ay nanonood ng Senate Flix at kumakain ng popcorn, ano ang kanilang pananaw sa gulo na nangyayari sa Senado at paano maaapektuhan yung kalakaran ng buong impeachment trial? Oo. At may effect nga ba kung sino May effect nakaupong nga ba? Senate President at presiding officer? At may effect Oo. na ba kung sinong mayorya at sino ang minority, hindi ba? Para bigyang linaw ang lahat ng yan, kasama po natin ngayon si Kabataan Party List Representative at House Prosecution Spokesperson Rene Kong. Ganda naman ang suot mo, Kong. Good morning, ma'am. Love it. Good morning, Filipiniana Monday. No? So, ito po, maraming salamat sa imbitasyon ninyo sa programa. Ayan, okay. Sinabi po ninyo na on trial din ang mga senator judges, no? Ano ang pinakamalaking test ngayon para sa Senado? Yung kanilang pagiging objective, neutral, o yung kanilang tinatawag na political courage? Good question po, Ma'am Corina. Neutrality is required actually by the Senate rules on impeachment. So, on trial sila dahil tinitingnan ng mamamayan kung may exhibit ba yung neutrality na ito. Whether it is in the questioning, ideally, equal weight yung binibigay nila and equal consideration doon sa both prosecution and defense. So, inaantabayanan ng tao kung yung ganong klaseng pagtatanong, no, na syempre gusto natin ma-extract yung gustong makita, masabi, malaman tungkol sa ebidensya from both parties, kung gagawin ba for both. Akala kong ibig sabihin nung they're also on trial because literally, many of them are really going to be on trial. Oo nga eh. Hindi ba? Yung mga warrant of arrest pa hinaharap. In more ways than one. Oo. But totoo yung sinasabi ni Kong, ha? Yung paraan, yung facial expression, yung mga hampas sa podium, yung mga hindi nila questionin. Pero teka muna, ano po ba ang itsura ng, nakalimutan na natin kung ano ang itsura ng isang impeachment trial. Pag nagkakakuntsabahan na, halimbawa, na hindi kine-question ng isang bagay na napaka-malinaw, sino po yung tatayo para sabihin, teka muna, kayo po ba, do you have that kind of power? At the end of the day, an impeachment is a political and legal process. Sa punot dulo, ang may hawak ng bola, so to speak, si presiding officer and the senator judges. Ang kayang makapag-check sa senator ay kapwa-senator. No? Kung ang tanong ay may na-miss out or may hindi maayos or may better wording, kapwa-senador din yung pwedeng makapag-input nun. May kakayahan yung both prosecution and defense to check yung questions ng other legal counsel. For example, kung, di ba po sa direct and cross-examination, kapag tuwing may witness na nakasalang, na pwedeng magtanong, pwedeng objectan, di ba? Kung leading yung question or irrelevant, ganyan. Tapos si presiding officer po, yung magde-decide kung isusustain niya or i-reject yung objection. So, may limitasyon yung legal counsels at the end of the day, yung senators po yung kapwang pwedeng mag-check sa isa't isa sa buong proseso. Pero do you believe that all the senators are sufficiently educated about what is objectionable, what is leading? Alam na ho ba nila lahat ng ang abogado kasi alam nila yon, ano? Hindi lahat ng abogado. Maraming abogado nagmamaang-maangan. Di ba? Parang dami kilala ni Ma'am Corina. Oo. Ba't kaya nakapasa ng baril? Oo, di ba? Pero so are they equipped?
to be senator judges? Well, we hope in the next few days, no, ito rin yung preparation na ginagawa ng senator judges outside plenary or session hours. May crash courses kung ano po ba yung mga objections na pwedeng i-raise, paano ma-identify ito, and at the end of the day, anong ruling yung pwedeng gawin. Yung pinaka siguro makakapagsabi talaga nito at the end of the day, si presiding officer. Dahil siya yung nasa posisyon kung isi-sustain or i-reject yung objection na nire-raise ng kabilang party. So, mas mabigat sa presiding officer, pero we're expecting the senator judges can also, make that discretion, discernment din. So crucial ang pagiging isang presiding officer, in this case the Senate President. Ano? Tingin niyo ho ba as it is, kayang gawin ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, or mahalaga ba kung sino yung nakaupo doon sa rostrum? Well, at the end of the day, may effect kung sino po si presiding officer dahil kung paano po mag-rule nga po sa objections, no? Kung paano makapagbigay ng equal weight sa both parties, na makapaglatag ng ebidensya nila, makapagtanong doon sa mga nire-raise ng kabila. The greatest neutrality ay ine-expect natin from the presiding officer. So, we're holding out hope, syempre, na Senate President Alan Peter Cayetano will be able to exhibit that when the time comes. Ayun. Ang ganun pala yun, ano? Kaya pala, pinag-uusapan ng hindi matapos-tapos yung pagpapalit ng Senate President, somebody neutral. So, sa tingin po ninyo, meron bang mga senador na dapat mag-inhibit dahil sa kanilang malinaw na mga pronouncements sa nakaraan? Yun yung tanong na laging na-float ng mamamayan. At the end of the day, nililive natin yung discretion na to sa mga senator judges. Pero dapat po ang panawagan ng mamamayan, yung proseso ng pananagutan, the greatest space and time for it ay ibigay. At para mangyari yon, kailangan irespeto yung nakalagay sa rules, nakalagay political neutrality. So sa pronouncements natin, may expectation, may hope na i-exhibit yon, gawin po siya, up to yung mismong nasa trial proper. Kung if it leads to inhibition, tignan natin kung paano siya mag-proceed throughout the trial. Kaya naman mag-i-inhibit ang mga yan? Nagbibilangan nga sila kung sinong malalagas. Kung may mag-inhibit, baka ubos sila. Mauubos sila sa dami ng... May mga nagsabi, hindi ba, ng mga senador na no matter what, kami ay kakampi. Hindi Yes, ba? meron na. May mga nagsabi nun eh. Kaya may nasasabi na tayong solid sila para kay VP. Oo, para kay VP, yes. Ang naisip ko na lang din, hindi to unique sa impeachment process na ito. In other impeachment processes, ay meron po talagang mga senator judges na ganun pumosisyon. Pero ini-expect natin na sa pagtatanong ay panghawakan nila yung nasa rules. At the end of the day, tinitingnan natin na itong 24 lang yung senators. And the impeachment court, therefore, only constitutes sila. So, larangan po talaga ng kasaysayan yung impeachment trial. Every generation mukhang may dinadaan ng ganyan. So, ang hiling na lang ng kinatawan na to, ng kabataan, dapat yung mamamayan, hindi lang mapagmatsyag, hindi lang nanonood, pero aktibo sa pagpapanawagan sa institusyon ng Senado, sitting as an impeachment court. May rules, may procedure, may process, kailangan pong irespeto. Medyo parang conflicting terminologies lang yung it is a political exercise, it's a political process, but they're expected political neutrality. Oo. Paano kaya yun? Oo nga Ang hirap. Plastikan sila doon. I guess, I'm saying in assessing everything, I mean, if the one on the stand, if the accused is kakampi mo, paano ba yun? Di expected na talagang poprotektahan mo, hindi ba? Oo. In the way they vote, kailangan bantayan sa kanilang mga pagdepensa, para sa depensa, ganyan. May mga... But in the end, as you said, if it is for political survival,
then may maraming huwes. Lahat ng nanonood ay huwes. Kung sila ay mananatili. Yung pag-mention na lang po na political process yung impeachment, no, different Supreme Court rulings, no, hold on to that, no. Dahil po dinidistinguish siya na sa purely legal process na nakikita natin sa korte, na nakasubaybay yung mamamayan, may consideration, no, at gusto natin paramount consideration, yung interes ng mamamayan at yung kanilang timely, no, na input dito sa proseso na ito, na hindi sila left out but rather center, no, kung bakit at the end of the day we're pursuing, no, this process of accountability. Ayaw natin na ang pinakamataas na opisyalis natin may grounds for impeachment, for removal, at pinapalagpas. So, kaya po gusto natin, no, may pagtangi sa mga rules, among them neutrality, dahil ini-expect natin na ito yung nasa legal, di ba? Pero at the end of the day, political, dahil gusto natin, no, greatest involvement ng mamamayan dito and greatest consideration doon sa participation nila. Kung ano sa mga articles of impeachment ang tingin nyo yung pinakamadaling maintindihan ng publiko at maipagtanggol po ninyo? Okay. Ako po, personal ko masasabi dahil yung mga prosecution panel representatives, iba-iba rin po yung pagtingin nila na yung strongest and syempre yung easiest to defense. Iba-iba po yung pananaw nila. Para po sa kinatawan na to, siguro yung sa akin yung pinaka maiintindihan ng mamamayan is yung confidential and intelligence funds. May ilang taon nang ito yung pinag-uusapan natin dahil po ilang taon na ring na-flag, no? And hanggang ngayon wala pa rin po tayong naririnig, no, na substantive answer as to where the 612.5 million pesos, for example. But at the end of the day, marami pong mga articles ang nariyan na iba-iba yung appreciation ng tao, 'di ba? 4 po 'yan eh. Meron isa on unexplained wealth, meron din po isa on the death threats, no? Meron din on bribery. At the end of the day, ang gusto natin sa day in court, no, mabigyan ng panahon para malatag ito, para maintindihan ng mamamayan. Anong unahin ninyo? Nagkasundo na ba kayo? Wala pa po eh. Hinahayaan natin yung prosecution panel na gumawa, no, ng discernment nila nung pagdedesisyon kung kailangan na, ano yung uunahin, at paano i-explain. Pinag-aaralan pa po kasi siya. Pero basta sa akin po, sa personal, no, yung confidential and intelligence funds, given na pera po yun ng mamamayan, no, malaki yung stake ng taong bayan. No, yun po yung mas nakakaantig ng puso siguro. Kasi apektado ang tao, pera nila yun. Oo. Okay, so are you obligated to reveal other new evidence, yung tinatawag na discovery, no? Sa legal na proseso kasi kailangan sasabihin mo yon sa depensa. So ano ang nangyayari behind the scenes sa ngayon sa pagitan ng prosecution and defense? Well, sa ngayon, hinihintay pa rin natin yung answer, formal answer from VP Sara Duterte sa articles of impeachment. Today po ang deadline. So, we're expecting na today ay may maipasa sa Senate and the following days or hours ay maitransmit din po ito sa House of Representatives. Siguro sa akin, naghihintay ang taong bayan dahil for the longest time, puro procedural or technicalities yung laman ng kanyang mga sagot. Whether it be during the impeachment trial, during the 19th Congress, or even during the House Committee on Justice hearings, no, yung pinasang sagot ay ad cautelam. Ibig sabihin, without prejudice to other remedies, whether it be at the Supreme Court level or otherwise. So, wala pa rin pong parang direct answer doon sa allegations in the complaint, now articles. Hinihintay po ng taong bayan yan. But today, you expect it? Yes po. Today po ang deadline. So dapat ngayon po. yung deadline. Yes Paano po kapag hindi nila naisumite yan? Ang pwedeng interpretation, no, ay waiver po siya of the filing of the answer. Pero kailangan pag-aralan po natin ng mas masusi dahil nakalagay po sa rules, no, na binibigay, no, yung 10 araw sa defense
na magsumite ng sagot. Nasa defense naman po yun kung i-avail nila yung, opportunity provided sa kanila na ma-observe yung due process. Sa ngayon, may pronouncements tayong naririnig na magsusumite ng sagot. So, hinihintay po natin yan. Kapag hindi sila nagsumite ng sagot, so they waive their right to present that defense in the plenary, in the trial itself? Well, mukhang kailangan pag-aralan ng mas malalim. Pero sa akin, no, sa interpretation natin sa rules of court, no, that supportorily applies. Mukhang ganun po dahil po kailangan po yung ebidensya isumite, 'di ba po? Kung wala pong ebidensya, ano po yung and wala pong parang answers to counter the allegations as provided in the articles, paano po ilalatag in the trial proper, no, yung depensa. So kaya nga po maraming nag-anticipate sa answer ni VP Sara today. Okay. Kasi kung ako naman yung depensa, ayoko malalaman mo kung paano ko dedepensaan ang kliyente ko. Tuwing tatawa, di ba, tuwing kakausapin natin si Attorney Poa, di ba, sinasabi, ay, hindi naman namin pwedeng sabihin I-reveal, dito Saka na. kung paano, hindi ba? So, but you are expecting all of that today. Yes po. Ayun, okay. So, dito naman po sa gulo na nangyayari sa Senado, makakaapekto po kaya ito sa trial itself? Baka magkaroon ng mga delay? Anong klaseng complications? Ako siguro ang concern ko bilang gusto ko po pinakamaraming mamamayan yung involved sa proseso. Baka magka-political fatigue yung tao, no? Kasi kung kaliwat kanan may bagong developments, baka pagdating po sa trial ay exhausted na yung bandwidth capacity ng tao. Sana naman hindi, no? And may stake din po ang tao na hindi po mangyari yon. So sa pinakakagyat yung panawagan ng kinatawan ng kabataan, gusto po natin na stable yung nangyayari sa Senado. Hindi po yung what's happening now and what we've seen in the past weeks, no, na nagkakaroon ng disagreements on paano mag-proceed procedurally, no, dahil may hindi na bibigay na oras para magtanong tungkol sa isang rule, etc. Makahalata. Walang tiwala sa publiko. Yun nga po, may political fatigue. So gusto po natin tuned in yung taong bayan and syempre na nasasandalan nila na yung mga institusyon na to, no, kaya nilang i-uphold yung mga proseso supposedly. Nagsalita na rin si BBM. Talagang hot seat na yun ng Senado. Tapos yung mga kabataan, di ba? I mean, I think there's a group of young people who have come out with their stand about the senators. Kumbaga, we are watching you. Kahit Parang ganun. simbahan. Ha? Oo, kahit ang simbahan. Mga Sabi nila. student councils po, student publications, lahat po sila, may nire-release na statements left and right. So, kaya nakatutok po talaga ang taong bayan. Naku, exciting. Oo. Kung Rene, madalas ninyong gamitin ang terminong due process sa konteksto ng impeachment. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga hindi nakakaalam? Okay. Dalawang aspeto po ang sinasawag nating due process, no? May procedural and substantive. Siguro, procedural, yan yung pagsunod sa mga rules na nakalatag kung paano ibibigay sa bawat partido yung oportunidad na maibigay yung side nila, no? Yung kwento nila. Nandiyan naman din yung substantive due process, which is at the end of the day, paano yung pagkonsidera, no, ng kwento ng kabila ng dalawang panig sa pagdesisyon, no, sa anong steps forward doon sa proseso. So, for example, dito po sa nangyayari, masasabi nating nabibigay kay VP Sara ang procedural due process kapag yung bawat hakbang sinusunod yung rules para po magsunod-sunod. For example, sa House Committee on Justice, doon na lang po natin madidiscuss dahil doon po natin masasabi na na-observe yung procedural due process in every step of the way.
several times binukas kay VP Sara, no, na ano po yung kailangan yung presence niya. Binibigay sa kanya yung opportunity na sagutin at any time, no, yung mga iba't ibang allegations. And sa dulo po nito, no, yung pagtawag ng witnesses, no, nakasaad po at ino-observe yung buong batas kung paano gawin yon. And sa substantive due process, kinonsidera yung submissions niya, no, para po yung House Committee ay makapagdesisyon doon sa whether may probable cause na magtuloy-tuloy sa Senado, whether may substance, ganyan. Unfortunate nga lang po dahil doon nga po sa House, yun nga po, hindi po naging Umattend. substantive yung answer, hindi din po umattend. So, nahirapan nating sabihin na even though binigay yung due process, tinake po ba ni VP Sara yung opportunity na yon? No? Yun po siguro yung kailangang antabayanan ng mamamayan during the Senate trial. No? Aside from nabibigay po ba yung due process ng Senate sitting as an impeachment court, paano po ba ina-appreciate ng dalawang parties yung opportunity na yon? May mensahe po kayo sa mga senador? Kasi ngayong araw po na ito, medyo mahalaga din ang mangyayari. Ano yung mensahe na yun? Well, the people are watching and the people are expecting the process of accountability to move forward today. No? So, kung paano po hahawakan ng Senado yung kanyang kapangyarihan today, makikita at ini-expect ng mamamayan na sa punot dulo po nito, no, paano makikita yung panawagan ng mamamayan ng lahat ng sangkot dapat managot. No? So, nakaantabay tayo and syempre, sana after today, makita natin yung answer. The Senate processes it well, no, and tuloy-tuloy na po hanggang paglilitis. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras. Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Tingnan natin kung anong mangyayari po mamaya. Ayun. Alam mo, parang ngayon ko naramdaman bigla yung bigat ng pagiging senador. Hindi ba? Kasi silang maghuhusga. Hindi siya basta-bastang trabaho. Tsaka alam mo yung antagal na noot, kumbaga parang slow cooking. Oo, parang Slow- 2 years na. Oo, parang ilang beses na natin pinag-usapan lahat ng mga ebidensya, lahat ng akusasyon. Oo. So, ngayon, sila naman ngayon ang kailangan bumalanse. I mean, there's just too much attention Yes. and heat. And we all deserve closure. Tama. Wow. Nahugot ka na. Hugot line. Hugot line. Kayong dalawang bata ang nakakaintindi niyan.